miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hell Driver! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? May ibang tao ang dahil sa husay magmaneho ng sasakyan ay nagiging abusado. Ginagamit ang kahusayan sa pagmamaneho upang makapang-agrabyado ng iba at walang pakundangan sa buhay ng kapwa-tao. Mayroon kayang karma sa taong matatawag na Hell Driver. Yan ang ating alamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ano ba ito? Ang bagal ng van na sinusundan ko. Kung magpatakbo parang makikipaglibing. Teka nga, maturuan nga ng leksyon tong gagong to. O-overtakean ko at pipinahan ko. Yung kakating ko siya. Nung kinati yung van, napilitan huminto. Kung hindi yun huminto, masasabitan ko. Madidisgrasya siya. Ako pa ba? Ang paandaran ng driver ng sasakyan yun. Truck ang dala ko. Van lang sa kanya. Isa pa, magaling na driver tong nakasabayan niya. Tuso, walang sinisino. Hindi nagpapalamang kahit kanino. Makadisgrasya na ako, makadidisgrasya. At makamatay na kung makamamatay. Bilisan natin mga kasama. Malayo-layo pa tayo sa bukid. Oy, nagsira ang truck na natin eh. Minsan natin mabibilitang maglakad dito sa tabi ng highway. Oo nga. Mabibilis pa naman ang mga sasakyang nagdaraan din eh. Bilisan natin! Ay! Muntik na kaming nahagip ng truck mo, gago! Mapangga ka sana, gago! Naulo! Tanda ka! Takot na takot yung mga nadaanan ko magsasaka. Galit na galit. Dahil munti ko na silang madisgrasya. Pasensya sila. Hell driver tong nag-trip sa kanila. At malaking truck na ang binamaneho ko. Puno pa ng graba. Maalas na lang na masasagasaan ko o mababangga. Naku, may isang magsasakang patawid sa intersection. Sa bilis ko, alanganin kong magminor at magpreno. Mabubundol ko magsasaka! Nabundol ko nga sa... Pero... buhay pa! Kumikisay pa! Aatrasan ko siya! Mamatay ka, magsasaka! Matodas ka!
Ano, Al? Nakadisgrasya ka? Oo, Rosel. Bigla kasi tumawid yung magsasaka sa intersection sa highway. Tanga-tanga kaya na disgrasya. Malaking problema yan. Ano naman ang muwang mo sa aksidente? Sekretary ka lang dito sa opisina. Sobra ka namang makapadlait. Kami ni manager ang mag-uusap at magpapasya. Wala naman masyadong problema dahil patay na yung biktima Hindi na mauhospital pa. Isang bayaran lang siya ng ating kumpanya. Al? Magkano lang ba buhay ngayon ng isang magsasaka? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Itay? Bakit po? Hindi niyo po ba makumpuni ang makina ng truck? Wala namang problema sa akin pagmimekaniko, Cory. Bakit po kayo napailing? Hindi tama ang ugali at paniniwala ni Al. Sino po yung isang driver ng truck ng kumpanyang pinapasukan natin na nakadisgrasya kanina sa highway? Oo, narinig na ba natin na sinabi niya sa sekretarya habang naglilinis ka sa opisina? At ako na may abala sa trabaho ko dito sa katabing talyer. Baliwala sa kanya na nakadisgrasya siya at nakapatay. Palibhasa Palibhasa po ano? Palibhasa wala siyang pagpapahalaga sa buhay ng iba. Wala siyang awa. Wala siyang konsensya. Kapag nagmamaneho siya, parang sarili niyang kalsada. Para siyang hell driver. Si Al? Isang hell driver? Hell driver ang tawag sa mga nagmamanehong walang pakundangan sa buhay ng iba. Rosel, gaya ni Al. Nasabi ko to dahil hindi naman naglalans dito sa suki nating karinderya ang kapwa ko driver na yun Oy, baka gaya ni Al hell driver ka rin Fernan? Hindi, oy. Maingat ako magmaneho, no? Maingat ka dahil bago ka pa lang sa ating kumpanya. Nung malay ko kung sa dati mong mga among pinanggalingan kaskasero ka. Maganda record ko sa dati kong pinapasukan bilang family driver. Yan ang sabi mo. Yun ang totoo. Natigil lang ang trabaho ko nang mag-abroad ang pamilya ng amo ko. Kapag nagbalik sila, kahit anong oras, pwede akong magtrabaho uli sa kanila. Naniniwala naman ako sa'yo. Doon naman, biniro lang kita. Pero bakit pa ako magtatrabaho sa iba? Natanggap na ako sa inyong kumpanya. Madali kang natanggap dahil nagkataong nangangailangan ng truck driver ang manager namin nung nagpresenta ka. At natanggap din ako nang magpresenta ako sa'yo. Swerte mo lang, prangka ako. At hindi ako naniniwala sa matagal na ligawan. Kaya sinagot agad kita nung manligaw ka sa akin. Kahit nga hindi pa kita lubos na kilala. Pero huwag kang magkakamali, Fernan. Rosel. Kapag naging hell driver ka o bara-bara sa trabaho mo sa kumpanya sa relasyon natin, madali ako makipag-break sa'yo. Tandaan mo yan. Anong sinabi mo, Cory? Si Fernan, mabait? Opo, mabait po siya at maginoo. Bakit mo naman nasabi yan? Di pa naman natatagal ang nakikilala natin siya. Hindi siya katulad ni Al na may kayabangan at saka presko. Huwag kang pakatiwala sa mga nagiging driver na pinapasukan nating kumpanya. Kapag wala pong biyahe si Fernan, tinutulungan niya ako sa paglilinis sa opisina. Hindi natin lubos na kilala ang Fernan na yon. Swerte nga po ni Ma'am Rosel. Mabait yung naging boyfriend niya. Tayo ang swerte, Cory. Dahil kahit senior citizen na ako, nakakapag-mekaniko pa ako. At pinatira pa tayo ng kumpanya ng libre dito sa malapit sa compound ng transport company. Kahit barong-barong ito, okay na sa atin. Kaya naman po bilang pagtanaw ng utang na loob sa manager natin, nagtrabaho akong janitress sa kumpanya. Malaking bagay rin na nakatulong ka sa akin kahit wala kang natapos na mataas na pinag-aralan. Wala po kasi kung hilig mag-aral kaya huminto na ako sa high school.
nung magkasakit si inay. Kaya lang, kahit na inalagaan ko siyang mabuti, umanaw rin siya nung nakaraang taon. Ang paalala ko ang tandaan mo at sundin mo, anak. Huwag kang pakatiwala sa kahit sinong hindi mo palubos na kilala. Ayokong may masamang mangyari sa'yo na nag-iisa kong anak. Tay, Mag-iingat ka. Dahil mahirap na. Maraming lalaking mabait pero nasa loob ang kulo. Eh baka ganun si Fernan. Oops, naku. Ano ba? Sorry, Al, sorry. Nanadya ka ba? Ha? Hindi. Fernan? Bitiwan mo ko yung ko. Ano? Hindi ko sinasadya magkabanggaan tayo dahil nakatingin ka sa cellphone mo eh. Habang naglalakad ka. Ako pa sisisihin mo? Ha? Ha? Ako ba? Ay, kinabelyohan mo na ako. Tinulak mo pa ako. May angal ka? No, easy ka lang, Al. Easy lang. Anong isi? Palibasa, siyota mo ang sekretary ng ating kumpanya. Maangas ka. Maaandara mo ako? Ha? Mula pa lang magkasama tayo sa trabaho, mainit na ang dugo ko sa'yo. Al. Kung gusto mo, habang wala pa tayong biyahe, sapakan tayo. Square lang. Para mailabas ko ang ngit-ngit ko sa'yo. Basakan tayo ng muka. Balian tayo ng buto. Ayoko ng gulo. Ayaw mo ng gulo o naduduwag ka? Ano? Ba't di ka pumorma? Ha? Duwag ka? Ha? Duwag? Kapalikan nyo lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi pumatol si Fernan sa paghahamon ni Al. Nakaramdam naman ng awa kay Fernan si Cory. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ori, Tay, bakit sa lubong yung mga kilay mo? May mga driver pa ng kumpanya na nambasto sa'yo? wala po. Wala o nagkakaila ka lang? Bakit naman ho ako magkakaila sa inyo? Eh kasi likas na matatakutin ka kahit nung bata ka pa. Madali kang takutin. Kahit may mga nangaaway na sa'yo, kinakaila mo pa rin dahil sa takot mo sa mga nangaaway sa'yo. Eh narito naman ako na ama mo na dapat pagsumbungan mo. Kahit matanda na ako, hindi ako papayag na bastusin ka ng kahit na sino. Wala naman pong nambasto sa akin. Naiinis lang ako dahil sa kayabangan ni Al. Bakit? Pinagyabangan ka ba ni Al? Hindi po ako. Si Fernan. Hinamon po ng away ni Al si Fernan. Tapos nung hindi lumaban sa kanya yung tao, sinabihan niya ng duwag. Oy, bakit naman iintindihin mo yon? Problema na nila yon. Naaawa po ako kay Fernan. Anak, huwag mong problemahin ang iba. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Kahit mag-away pa sila o magpatayan. Rosel, matagal ka naman sekretary sa transport company na ito? Mahigit 1 taon na, Zoila. Mabuti pala, nagkita kami last week na isang classmate natin sa college. Naikwento niya sa akin na dito ka rin nag-work. At mabuti pinasyalan mo ako ngayon sa aming opisina. Eh kasi nga malapit lang dito yung nalipatan namin ng asawa ko. Tamang-tama ang dating mo break time namin sa trabaho. Magkakakwentuhan tayo ng gusto dun sa restaurant na pinagmemeryandahan natin dati. Ay nako, marami tayong pagkukwentuhan. Dahil matagal din tayo hindi nakita eh. Oo nga eh. Alam mo naman, ikaw ang best friend ko nung nag-aaral pa tayo. Talaga? Ay, Bakit bigla ka natigilan? yun oh. Yung lalaki yun. Ha? Oh, yung naka-t-shirt ng blue na nakikipaglaro ng chess. Si Fernan. Si Fernan yung tinuturo mo. Isa siya sa mga truck driver ng aming kumpanya. Nagpapahinga siya sa waiting area kasama ng ibang driver habang wala pa silang biyahe. Rosel, Bakit? kilala ko ang taong yun. Ha? Kilala ko siya. Kilala mo si Fernan? Kilala ko siya. Isa siyang masamang tao. Ano? Masamang tao si Fernan?
Bakit nasabi ng kaibigan ni Rosel na masamang tao si Fernan? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hell Driver! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? May tuturing na Hell Driver ang truck driver na si Al dahil wala siyang pakundangan sa pagmamaneho. Kapag nakadisgrasya siya ay inaatrasan pa ang biktima upang siguraduhin hindi na ma-hospital pa. Lalong naging hambog si Al nang hindi pumatol sa paghahamon niya ang bagong driver ng kanilang kumpanya, si Fernan, na ayon sa kaibigan ng sekretaryang si Rosel ay isang masamang tao. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Rosel, bakit hindi ka pa magmerienda? Kanina pa dinala ng waiter dito sa restaurant yung order natin, Hindi maalis sa isip yung sinabi mo kanina. Alin? Tungkol sa truck driver naming si Fernan. Yun ba? Bakit mo nasabing masama siyang tao? Dati siyang bilanggo. Ha? Ex-convict si Fernan? Oo! At alam mo ba kung bakit siya nakulong? Bakit? Pinagtangkaan niya pagsamantalahan ang nag-iisa at nakababatang kapatid ko. Nagawa yun ni Fernan? Ginawa niya. Kaya kinasuhan siya ng kapatid ko. Kaya siya nakulong. Ewan ko ba kung bakit nakalaya pa siya. Pinagdasal ko na nga sana mabulok na siya sa kulungan Soyla? Dahil hindi dapat makalaya ang manyakis na gaya niya. Mamaya, may iba pang mabiktima yung kamanya kanya. Kaya kung ako sa'yo, Rosel, gawin mo ang lahat para mapatalsik sa inyong kumpanya ang perna na yun. Pero, Zoyla... Baka mamaya, ikaw pa mabiktima ng isang rapist. Ano? Ano ka mo, An?
Rapist si Fernan? At isa siyang ex-convict na nakulong dahil sa tangkang panggagahasa? Yun ang narinig ko sa kaibigan ni Rosel, Cory. Dahil halos magkatabi lang kami sa restaurant pinagmeriendahan namin kanina. Ba't hindi ka makapaniwala? Kasi alam ko, mabigat ang loob mo sa kanya. Talagang asar ako sa gagong yun. Dahil mapapil na siya, oportunista pa. Kapapasok lang niya sa kumpanya, diniskartehan agad niya ang ating sekretarya para maging kapit tukuso sa kanyang trabaho. Ito naman si Rosel, nakipagrelasyon agad sa Fernan na yun, na maangas kung sumagot-sagot. Pero nang hamunin ko ng away, hindi nakapalag. Alam mo, hindi ko mo naunahan ka ni Fernan kay Rosel, magagalit ka na sa kanya at sisiraan mo na. Hindi ko sinansiraan lang si Fernan. Oh. Saka hindi naman si Rosel ang kursunada ko. O bakit pa na yan tingin mo sa kanya? Kala mo lang yun. Sus, ilang beses kitang nakita no habang naglilinis ako sa opisina. Panay ang tingin mo kay Rosel kapag nakaupo siya na nakikita yung kanyang mga legs. O nakakross legs siya. Natural lang sa lalaki ang humanga sa kaseksyan ng isang babae. Sus? Pero talagang hindi si Rosel ang aking kursunada. Iba. Bakit ba yun ang pag-uusapan natin? Nilapitan kita dito sa compound para paalalahanan ka. Para dumistansya ka kay Fernan. Kung totoo mang dating bilanggo si Fernan, hindi ako sa kanya didistansya. Sa iba. Kanino? Doon sa taong mayabang. Oh. Dahil sa lahat ng ayoko sa tao, yung saksakan ng yabang. Diyak na nga. Teka, Cory. Sino ba tinutukoy mong mayabang? Ako? May araw ka rin sa akin, Cory. Di mo maaaring pagsupladahan at pagmalakihan ng gaya kong hell driver. Cory, Oh, mabutit nagtapat ka sa akin. Dahil kung totoo ang sinabi mo, malamang po na totoo yun, Itay. Dahil kaibigan daw po ni Ma'am Rosel ang nagsabi na dating bilanggo si Fernan. kung totoong nagtangkang manggahasa ang tawag yun, mapanganib para sa'yo na patuloy kang makipagkaibigan sa isang manyak. Tay. Mula ngayon, umiwas ka sa kanya, anak. Oh, Kapag naging biktima ka ng pagkamanyak ni Fernan, malamang maging kriminal ako. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Fernan, may problema ka ba sa trabaho mo? Wala, Rosel. Kung wala kang problema, huwag kang tumanghod sa akin dito sa opisina. Marami akong ginagawa. Di mo ba nakikita? Ilang ako sa'yo eh. Tataka naman ako sa'yo. Dati-dati, gusto mo nag-uusap tayo kahit nagtatrabaho ka kapag wala pa akong biyahe. Noon yun, May problema ka ba sa akin? ikaw ang makakasagot sa tanong mong yan. Rosel, hindi ako dinaretsa ni Rosel. Pero bago ako bumiyahe, ramdam na ramdam ko sa pananalita niya kanina ang matabang at malamig na pakikitungo niya sa akin. Natatandaan ko pang sinabi niya, Kung may dapat kang ipagtapat sa akin, magtapat ka na. Dahil sa lahat ng ayoko, yung pinaglilihiman ako. Lalo na yung niloloko ako. hindi ko siya niloko. Totoong minahal ko siya. Nagkagusto ko sa kanya sa una ko pa lamang pagkakita sa kanya. Kaya niligawan ko siya. Pero, ano yung gusto niyang ipagtapat ko sa kanya? Ano man yung gusto niyang ipagtapat ko sa kanya, aalamin ko sa susunod namin pag-uusap. Pagliko ko sa baba ng highway, may ibang truck ng kumpanya na bumuntot sa akin. May madadaanan pa naman kaming matarik na pakain. Ang truck na nasa likuran nitong minamaneho ko.
Yun ang truck na nakatoka kay Al. Pinabilis siyang sasakyan. Mag-overtake yata siya sa akin kung saan mapapadaan kami sa may matarik na pangin. In-overtakean nga ako ng truck na minamaneho ni Al. Anong plano niya? Masyado niyang ininikit ang minamaneho niyang truck na dala ko. Gigit-gitin ba niya ako? Ihuhulog ba ni Al sa pangin itong truck ko? Kitang-kita ko. Nung overtake ako nitong minamaneho ko na truck na dala ni Fernan, namutla siya. Lalo pa nung gitgiting ko ang truck na para mapatabi sa gilid ng pangin. Umiwas siya para hindi ko magitgit. Hindi ko na patatagalin ang pakikipaglaro sa kanya. Lalo ko pang gigit-gitin ang truck niya para mahulog na siya sa pangin. Gigit-gitin ko siya ng gusto. Mahulog ka sa pangin, Fernan! Mamatay ka! Muntik nang mahulog itong minamaneho kong truck sa pangin. Kung hindi ko naagapan ang preno, malamang nabundol ko ang truck ni Al. O kaya tuluyan ang nahulog itong truck ko sa pangin. Hayop na Al yun. Nakalayo ng truck na minamaneho niya. Pero muntik na niya akong nadisgrasya. Muntik na niya akong napatay. Thank you, guard. Tuloy na ako sa office ni Rosal. Ha? Fernand? Zoila? Bakit ka narito? Dito ako nakapagtrabaho nang makalaya ako. Ang inaasahan ko, hindi na kita makikita rito. Zoila? Hayop ka! Hanggang ngayon kumukulo ang dugo ko kapag nakikita kita. Kulang pang ilang taon ang pagkabilanggo mo sa laki ng kasalanan mo sa kapatid ko. Walang saysay na magpaliwanag ako sa'yo. Dahil matagal nang nalaso ng iyong kapatid ang isip mo. Demonyo ka! Ang dapat sa'yo mabulok sa bilangguan. Walang karapatang lumaya rapist na gaya mo! Manyak! Rapist! Rapist! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Walang kibong tumalikod si Fernan sa paulit-ulit na panguusig at panunumbat sa kanya ni Zoila, lalong nagngit-ngit ang babae sa dating bilanggo. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hayop na pa rin niyo, Rosel. Kung hindi ako nakapagtimpi, baka nasampal ko siya bago ako pumasok dito sa opisina. Relax ka lang, Zoila. Rosel, hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko tungkol kay Fernan? Kung hindi ka naniniwala, maaari ka magtanong sa bilanggo ang pinanggalingan niya. Naniniwala ako sa'yo. Pero bakit? Bakit narito pa rin sa kumpanya namin si Fernan? Sabi ko nga sa iyo, masamang tao siya. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Manyak! Hihintayin mo bang makapambiktima pa ang rapist na yon bago ka kumilos laban sa kanya? Kukumprontahin ko rin siya. Eh, kailan pa? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Naku, Rosel, kumilos ka na kaagad
para mga patalsik sa trabaho ang Fernan na yun. Bago ka magsisi, bago maging huli na ang lahat. Sayla. Ipapuputol ko ang daliri ko kapag hindi nangyari yung pinangangambahan ko. Na hindi magtatagal gagawa ng krimen ang Fernan na yun. Baka hindi lang siya manggahasa. Baka mamaya, pumatay pa siya. Gabi na. Wala pa si Itay. Bakit naman kasi nag-overtime pa sa trabaho eh? Alam naman niyang takot akong mag-isa dito sa bahay namin pag gabi na. Ay, bagay, hindi ko naman siya masisisi dahil may pinaparas na trabaho yung manager namin sa kanya. Ay, habang hindi pa ako makatulog, iinom nga muna ako ng tubig. Huh? May nabukas ng pinto. Si Itay. Huh? Hindi si Itay ang pumasok. Sino ka? Ano tinakip mo sa mukha ko? Bitiwan mo ako! Nahihilo ko. Nandidilim ang paligid ko. Sino ang pumasok sa tinitirhan ni Cory at nagpaamoy ng pampatulog sa dalaga? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hell Driver! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Pipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Sinabi kay Rosel ng kaibigang si Zoila na ex-convict si Fernan na nabilanggo dahil sa tangkang paggahasa sa kanyang kapatid. Kasunod yun, muntik nang nadisgrasya si Fernan sa kalsada dahil sa gagagawa ni Al. Kinagabihan, may pumasok sa tinitirhan ng janitress na si Cory at nagpaamoy ng pampatulog sa naturang dalaga. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Cory? Anak? Itay? Oy, bakit ka umiiyak? May masama bang nangyari sa'yo? Sumagot ka, anak. Wala po. Walang masama nangyari sa akin. O, iiyak ka ba ng walang dahilan? Kasi po, kaya ako napaiyak kasi nanaginip ako. Ha? Oo po, nanaginip ako ng masama. Binangungot ako bago kayo dumating. Kala ko di na ako magigising. Ganun pa. Paano naman kasi mahilig kang manood ng mga horror movies, lalo na ng mga zombies? Kaya nga, iwasan ko ng manood ng mga nakakatakot para hindi ako bangungutin. O, may dapat. Sige po, matutulog na ako, Itay. O, sige na. At magpapahinga na rin ako. Kapag ganitong matanda na problema, madaling mapagod. Rosel? May problema ka ba sa akin? Paano mo nalaman may problema ako sa'yo? Naramdaman ko. Kaya ngayong wala tayong pasok sa trabaho, yaya kita mamasyal dito sa tabing dagat para magkausap tayo. At malutas natin ano man ang dapat nating lutasin. Alam mo kung anong problema ko sa'yo. Wala akong alam. Bakit ba ayaw mong umamin? Wala akong alam na dapat kong aminin sa'yo. Mula na maging tayo, naging tapat na ako sa'yo. Hindi ka naging tapat sa akin. Inilihim mo sa akin ang tunay mong pagkatao. Totoong binata pa ako. At totoong minahal kita. Pero hindi mo ipinagtapat sa akin na dati kang bilanggo. Yun ba? Mismong kaibigan ko pa nagpaalam sa akin na nakulong ka dahil sa tangkang panggahasa sa kapatid niya. Hindi totoo yun. Hindi kita lubos na kilala. Maniwala ka sa akin. Kabisado kong ugali ni Zoila. Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Makukulong ka ba kung wala kang kasalanan? Hindi kita masisisi na mas paniwalaan mong kaibigan mo kesa sa akin, Rosel. Pero kahit kailan, hindi ko aaminin sa iyong ibinibintang sa akin na kaibigan mo. Fernan! Umaasa na lamang ako na darating ang araw, malalaman mo rin ang totoo. Ang buong katotohanan. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hell Driver. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, check. Tapos ang laban. 6 moves lang, ha? Manalo na ako. Al, maaari ba tayo mag-usap? Bastos ka rin, ano? Nakikita mo na naglalaro ko ng chess, abalahin mo ko? Hindi lang pambabastos ang ginawa mo sa akin. Muntik na akong nadisgrasya nang katin mo ang truck ko sa highway. Sa susunod na kating kita, sisiguruhin ko na madidisgrasya ka. Tarantado ka. Ikaw ang tarantado! Ha? Ano? Ha? Kasama kayo sa trabaho Kumbaga, sa mga sisiw, isang pisa tayo Wala makikialam, ha? Square lang to. Kakasama tayo. Walang aawat. Ha? Dahil muntik na akong pinatay, Dali. papatulan na kita, Al. Marami ka pang anak! Gagap ka! Uy! Hindi na ikaw ang marunong manapak! Ano ko rin? Apat na! Magkakasama tayo! Magsitigil kayo! Ano ba? Kapag hindi kayo nagpaawat, malamang masuspindi kayo. Malamang matanggal kayo sa trabaho. Pasalamat ka, Fernan. Ayoko mawala ng kayod, pero may araw ka rin sa akin. Pasabihan mo lang ako, Al. At kahit kailan, hindi kita uurungan. Tama na. Mula sa araw na ito, huwag ka lang kasi siguro sa buhay mo, hayop ka. Tandaan mo yan! Cory? Itay?
Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Anong wala? Kahapon ng umaga, inilabas mo rin lahat ng kinain at inidom mo. Masama lang yung pakiramdam ko. Bakit tuwing umaga na lang sumasama yung pakiramdam mo? Hindi ko nga maintindihan yung katawan ko. Kung alam ko lang na may nobyo ka, baka maghinala ako na Na ano po? nabuntis ka. Hindi po maaaring mangyari yun, Tay. Oy, bakit ka umiiyak? Tay. Mabuti pa, magpa-doktor ka. Para malaman mo kung ano yung problema mo. Doon ka magpatingin sa klinika ng kumpanya. Para wala ka nang intindihin sa gastos. Ha? Wow, sarap talaga to Mukhang nagkakasarapan ng inuman natin mga pare ko Pag ganitong di-off natin, talagang nag-happening tayo, di ba? Ayos Ikaw lang ang wala nung nakaraang day off natin Bakit ba parang umiiwas ka yata sa amin, pare? Tagay ka muna. Hindi ako umiiwas sa inyo mga pare ko. Nagkataon lang nakainuman nyo noong nakaraang linggo si Fernan. Kaya hindi ako nakipag-jamming sa inyo. Pero ngayong wala siya, dito sa inyong grupo, sama ako sa inyo. Ako na muna tataga. Sige. Yeah. Basta pagkaubos ito sa bote, sagot ko naman ang susunod. Palibasa, malakas kang kumita. Nakakarami ka kasi ng biyahe dahil parang ang hari na kalsada. Salamat sa papuri niyo mga pare ko. Pag ganyan kayo, magkakasundo tayo. Huwag niyo lang kami pagkakasunduin ni Fernan. Habang buhay na mainit ang dugo ko sa hayop ngayon, kaya hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Ako pa ang kakataluhin niya. Hell driver to. Isang araw, patutunayan ko kay Fernan ang aking pagiging hell driver. Ayun, tagay! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tiniyak ni Al sa mga kainuman na mapapabilang si Fernan sa mga biktima ng kanyang pagiging hell driver. Naisip naman ni Rosel na papag-ingatin ang nobyong ex-convict at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Rosel, Fernan, narito ka pala sa labas ng gate. kapag nakatapos na ako ng biyahe, nag-aabang na ako rito para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Halika, doon tayo sa waiting shed maghintay ng tricycle na masasakyan natin. Salamat. Hindi ka naging mailap sa akin sa kabila ng mga sinabi sa Huwag na nating pag-usapan yun. Rosel, Ang tungkol sa naging away nyo ni Alang isang dahilan kaya gusto talaga kitang makausap. huwag mo intindihin yon. Nagbanta siya sa'yo. Ang taong palabanta ay walang nagagawa. Mag-iingat ka sa taong yun. Ikaw na rin na nagsabing munti ka nang nadisgrasya dahil sa kagagawan niya. Hindi na mauulit yan, Rosel. Salamat sa paalala. Sa kabila ng nalaman kong dati kang bilanggo, ayoko pa rin mapahamak ka. Tay, huwag niyong ihampas sa mesa kamay niyo. Baka masugatan kayo. O hindi ako nakapagtimpe. Baka sa katawan mo dumapo ang kamay ko, Cory. Huwag kayong magalit. Bakit hindi ako magngingit-ngit? Buong akala ko wala kang nobyo. Talaga naman po wala akong nobyo eh. Sinungaling! Maniwala kayo sa akin. Maliwanag ang resulta ng pagsusuri sa iyo sa klinika ng kumpanya. 2 buwan ka nang nagdadalang tao.
Kung wala kang nobyo, paano ka nabuntis, ha? Paano? Tay! Magtapat ka sa akin. Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Sino? Tay! Sino? Ita! Ipagtapat kaya ni Cory kay Mang Dan kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hell Driver! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ikinaila ni Cory sa kanyang ama na may pumasok sa kanyang kwarto at nagpaamoy sa kanya ng pampatulog. Sina Fernan at Al naman ay nagkasukatan ng lakas bago sila naawat ni Rosel, kung saan pinagbantaan ni Al ang buhay ng dating bilanggo. Kasunod yun, nalantad kay Mang Daan na buntis ang anak niyang si Cory. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Magtapat ka, Cory! Magtapat ka! Wala po akong pagtatapat sa inyo, Tay. Sinong nakabuntis sa'yo? Ewan ko, hindi ko po alam. Hindi mo alam kung sino ang ama ng sanggol sa tiyan mo? Hindi ko po siya kilala. Dahil nung gabing pasukin niya ako dito sa bahay, hinamay niya ako ng papatulog. Ano? Kaya nagawa niya akong magsamantalahan. Oh, sino man ang hayop na nagsamantala sa'yo? Magbabayad siya. Magbabayad siya sa akin ng mahal! Mandan! Mukhang di mo maayos ang depression ng truck na kinukumpuni mo, ah. Madali lang sa akin ang trabahong ito sa talyer, Al. Eh, ba't niyo binalibag ang pyesa ng makina? Hindi ko lang mapigil ang ngit-ngit ko. Ngit-ngit?
mo kanino? Al, May problema ka, Mandan? Huwag ka magalangan sa akin. bakit nga ba hindi ako magtatapat sa'yo? Baka may maitulong ka sa akin. Ano bang problema? Pera? Ang anak ko, Si Cory? buntis siya. Sino ang ama? Hindi niya alam. Hindi niya nakilala ang pumasok sa tirahan namin nung nag-iisa siya. Dahil pinaamoy daw siya ng pampatulog. Kaya pala nung minsan nahalata akong problemado si Cory. Kaya tinanong ko kung may maitutulong ako sa kanya. Wala naman siya inamin sa akin eh. Dahil hindi malapit sa akin ang anak mo. Sa iba siya malapit. Kanino? Kay Fernan. Si Fernan? Malamang na ang gagong yun ang nakabuntis sa anak mo. Malalaman ko. Kumprontahin mo agad. Talagang kukumprontahin ko si Fernan. Kung siya nga nakabuntis kay Cory, pananagutan niya ang dapat niyang panagutan sa anak ko. Fernan, umamin ka! Wala akong dapat aminin sa inyo, Mang Dan. Inabangan kita rito sa compound. Kinausap kita ng sarilinan dahil gusto kong magtapat ka sa akin. Bakit ako ho ang pagbibintangan yung nakabuntis sa anak ninyo? Sa lahat ng driver dito sa kumpanya, sa'yo malapit si Cory. Iyan ang siniguro sa akin ni Al. Bakit naniniwala kayo sa isang yun? Na alam ninyong may galit sa akin? Bakit hindi ako maniniwala sa kanya? At bakit hindi kita pagbibintangan ng rape sa anak ko? Dati ka nang nabilang ko sa kasong tangkang panggagasa. Hindi ho dahilan yun. Para akusahan ninyo ko ng kasalanang hindi ko ginawa. At hindi kailanman magagawa. Fernan. Mang Dan, huwag ho ako ang pagbintangan ninyong nakabuntis sa anak ninyo. Oy, saan ka pupunta? Paragutan mo ang dapat mong paragutan! Pakasalan mo ang anak ko, hayop ka! Pakasalan mo si Cory! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Rosel? Narinig mong akusasyon sa akin ni Mang Dan? Oo, Fernan. Kaya pinapunta kita rito sa opisina ko habang nag-iisa ako ngayon. Para magkaintindihan tayo. Hindi naman tayo nagkakalabuan. Nabahira na ang pagtitiwala ko sa'yo. Nang bago mo ako ligawan, hindi mo inamin sa akin na dati kang bilanggo. Kung hindi ko inamin sa'yo yun, hindi dahil gusto kong paglihiman ka. Ayoko lang maalala pang madilim na bahagi ng buhay ko. Kung saan nabilanggo ako nang wala akong nagagawang pagkakasala. Kung hindi totoong nagtangka kang pagsamantalahan ng kapatid ni Zoila, kung hindi totoong isa kang rapist, bakit nabuntis mo ang anak ni Mang Dan? Rosel, Hindi ka man umamin. Pasinungalingan mo man ang bintang sa'yo ni Mang Dan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Sa lahat ng mga driver, ng mga lalaking nakilala ni Cory, ikaw lang ang may malaking posibilidad na gumawa ng masama sa kanya. Nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali. Kung inaakala mo magtitiwala pa ako sa'yo, hindi ko matatanggap. Hindi ko mapapalampas ang kawalang hiyaan mo. Kaya tinatapos ko na sa atin ang lahat. Lumabas ka na. Lumayas ka sa harapan ko. Rosel. Ayoko nang makita ka! Kahit kailan! Rosel? Oh, napatawag ka. May babalita lang ako sa'yo, Zoila. Good news o bad news? Susundin ko na ang gusto mong mangyari. Ipatatanggal ko si Fernan sa kanyang trabaho. Magagawa mo yun? Walang puwang sa kumpanya namin ng isang masamang tao. Salamat naman. Sinunod mo rin yung advice ko.
Ay, matutuwa yung kapatid ko pag dalaw ko sa kanya. Dahil nabalitaan ko may sakit daw eh. Pagdalaw mo uli sa akin sa aming opisina, hindi mo na makikita doon si Fernan. Bakit pala naisipan mo ipatanggal na sa kumpanya niyo si Fernan? May nagsamantala't nakabuntis sa aming janitress. At si Fernan ang pinaghihinilaang may kagagawan. Sabi ko na sa'yo, magkakalat ng lagim ang walang yan yun eh. Hindi dapat patalsikin lang siya sa trabaho. Dapat siyang mabilanggo uli. At sana mabulok na siya sa kulungan para hindi na siya makagawa pa ng krimen. Oh, I feel good. Du. Al! Ha? Kala ko naman kung sino tumawag sa akin. O pala, Fernan, Kanina pa ako nag-aabang sa'yo dito sa labas ng gate. inaabangan mo ako? Oo. Bakit mo ko ipinahamak kay Mang Tan? Bakit mo sinabing ako ang malamang na gumahasa sa kanyang anak? Sa ating mga driver dito, ikaw lang ang nabilanggo sa tangkang panggagasa. Hayop ka! Huwag mo akong mumurahin! Muntik na akong nadisgrasya. Nang git-gitin mo ang truck na minamaneho ko. Dahil pa sa iyo, pinagdudahan at pinagbintangan ako ng masama ng ibang tao. At nakipagkasira sa akin ang girlfriend ko. Wala akong pakialam sa iyo. Sa dami ng atraso mo sa akin. Ngayong walang aawat sa atin. Ngayon ako gaganti sa iyo. Eto! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hell Driver. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Lumaban si Al sa pag-atake sa kanya ni Fernan. Ngunit dinaig siya sa mano-mano ng dating bilanggo. Tinagdumaan ni Mang Dan kay Cory na magiganti siya sa lumapastangan sa anak na dalaga. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kunonan sa Pilipinas, TCRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tumahan ka na, Cory. Itay, huwag po kayong magiging mabusok. Hindi ako papayag na ipawagwalang bahala na lamang ang kapihan mo. Nang ilibing ang inay mo. Nangako ako sa kanyang puntod na hindi kita pababayaan. Matanda na po kayo. Huwag mo akong alalahan. Baka mamaya mapahamak kayo. Sisiguruhin kong hindi ako mapapahamak. Ipaubayan na lang natin sa Diyos ang paggawad ng parusa sa nagkasala sa akin. Hindi, anak. Hindi ko pwedeng pabayaan na labang na maapi ka. Mabilad sa malaking kahihiyan. Dahil sa kagagawa ng isang masamang tao. Itay. Anak, huwag kang mag-alala. Kung mayroon mang dapat mapahamak, hindi ako. Kung hindi ang lalaking nagsamantala sa'yo, na ayaw panagutan ang pinagbubuntis mo, siya ang mapapahamak. Siya ang madidisgrasya. Tama ka, Mandan. Di mo dapat pag walang bahala kaapihan ng anak mo. Kaya pumayag ako sa alok mong mag-inuman tayo. Dito sa harap ng isang tindahan. Ayos. Dahil desidido akong ipagiganti si Cory. Pareho tayong desidido makaganti kay Fernan. Nabalitaan kong binugbog ka niya sa labas ng gate. Pinaghandaan niya ang paggulpi sa akin, kaya na-agrabyado niya ako eh. Hindi ka raw makagulapay ng awating kayo ng gwardiya sa gate. Gagante ako sa hayop na yun. Gugulpihin mo rin siya? Hindi ko lang siya gugulpihin. Gusto kong matapos na ang problema ko sa mortal kong kaaway. Papatayin mo si Fernan? Sa disimuladong paraan. Paano? Sa tulong mo, Mandan. Sa tulong ko? Oo. Matanda na ako. Mahusay kang mekaniko.
Sa tulong mo, madidisgrasya si Fernan kapag nawalan ng preno ang truck na kanyang minamaneho. Mamamatay siya sa paraang siya'y naaksidente. Gusto mong trabahuin ko ang truck na nakatoka kay Fernan? Ganun ba? Payag ka ba? Para pareho tayong makaganti. Para mabura sa mundo ang taong may malaking atraso sa atin. Oh, wala na tayong pananagutan. Luwagan mo lang. Luwagan mo ang preno ng truck ni Fernan. Sundin kaya ni Mang Dan ang utos ni Al na luwagan ang preno ng truck ni Fernan? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hell Driver! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Sinabi ni Cory kay Mang Dan na hindi niya nakilalang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Si Fernan ang itinuro ni Al sa matandang mekaniko na nagsamantala sa anak nito. Kaya nakipagkasira si Rosel sa nobyong ex-convict. Nang sitahin ni Fernan si Al, nagkasukatan sila ng lakas kung saan nakapanaig ang lakas ng dating preso. Kasunod yun, inutusan ni Al si Mang Dan na luwagan ang preno ng truck na minamaneho ni Fernan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Hello, Zoila? Hello, Rosel. Oh, umiiyak ka ba? Narito ako sa ospital. Oh, bakit? Hindi ba nasabi ko na sa'yo, dadalaw ako sa younger sister ko dahil nabalitaan ko may sakit siya. Ah, na-hospital pala siya. Malaba ang sakit ng kapatid ko, Rosel. Wala na lunas. Tinaningan na ng doktor ang kanyang buhay. Kawawa naman ng sister mo. Pinagtangkaan na nga siyang pagsamantala ni Fernan tapos nagkasakit pa siya ng malubha. Rosel,
Pwede ba tayo magkita? Ha? Bakit? May dapat ka malaman. Hindi mo ba maaaring sabihin dito sa telepono? Confidential. Okay. Sige. Kailan mo gusto magkita tayo? Lalakad na ako, Cory. Ay, sandali lang po, Itay. Bakit? Sasabay ka na ba sa akin sa pagpasok sa trabaho? Hindi po. Mamaya pa yung oras ng trabaho ko. Ako naman laging maaga sa talyer dahil mamaya inaayos pa akong kagamitan doon bago ako magsimulang magtrabaho. May sasabihin lang po muna ako sa inyo. Tungkol saan? Tungkol dun sa lalaking may kagagawan sa pagbubuntis ko. Ha? Nakilala mo na ba siya? Tay, Oh, bakit ka umiiyak? may dapat kayong malaman. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Ano ba ang dapat kong malaman, anak? At parang nag-aalangan kang ipagtapat sa akin. Ano? Rosel, maraming salamat. Pumayag ka magkita tayo sa restaurant na ito ngayong lunch break nyo. Bihira ang mga customer dito. Kaya makakapag-usap tayo ng sarilinan bago ako bumalik sa office. Kailangan kasi malaman mo agad ang pinagtapat sa akin ng kapatid ko eh. Ha? Tungkol saan? Tungkol kay Fernan. Sa truck driver ng inyong company. Na ayon sa classmate natin ay boyfriend mo. Kaya hindi mo agad siya naipatanggal sa trabaho ng una pa lang. Sinabi ko na nga sa'yo masamang tao siya, di ba? Next week, siguradong tatanggalin na siya ng manager namin dahil sa rekomendasyon ko. Wag. Ha? Huwag mo ipatanggal sa trabaho si Fernan. Masamang tao siya. Nabilanggo sa tangkang pag-rape sa kapatid mo. Wala siyang kasalanan sa kapatid ko. Ano? Teka, hindi kita maintindihan. Inamin sa akin ng sister ko na makilala niya si Fernan. Nagkaroon siya ng pagtingin dito ng obsesyon na maging boyfriend siya at kanyang mga pangasawa. Kaya inakit niya si Fernan, tinukso. Pero hindi naman siya pinatulan ni Fernan. Kaya labis na napahiya ang kapatid ko. Labis na nasaktan, nagalit. At bilang pagganti kay Fernan, pinaratangan niya nagtangka magsamantala sa kanya. Ganon? Ganon ang inamin sa akin ng kapatid ko. At upang maitama lahat bago siya bawian ng buhay. Bilang pagsisisi sa maling nagawa niya kay Fernan, na nabilanggo ng walang kasalanan. Kung ganon, hindi masamang tao si Fernan? Hindi, Rosel, hindi. Mabuting tao si Fernan. Nagtiis siyang mabilanggo kahit wala siyang kasalanan. Kaya maaaring wala rin siyang kasalanan sa bintang sa kanya na nagsamantala siya at nakabuntis ng isa niyong tauhan, di ba? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, Mandan. Ano na? Kumusta na? Okay na, Al. Nagawa mo na ba yung pinatatrabaho ko sa'yo? Oo, tapos na. Ayos. Mangyayari ang parehong gusto nating mangyari. Matatapos na ang problema mo sa mortal mong kaaway. At makakapaghiganti na ako sa nagsamantala at nakabuntis sa aking anak. Nagawa mo na ang trabaho mo. Nasimulan mo na ang dapat simulan. Ako naman ang magtatrabaho. Al. Tatapusin ko naman ang dapat matapos. Cory?
Ma'am Rosel? Nakita mo ba si Fernan? Nakaalis na po. Ha? Nakaalis na siya kaninang nag-lunch break ako? Opo. Nakalabas na po dito sa compound yung truck na minamaneho niya. Kasunod yung truck na minamaneho ni Al. Oh, God. Bakit po? Parang nababahala kayo. Dapat 2 oras ang pagitan bago bumiyahe ang truck na minamaneho ni Al. Pero sumunod agad siya sa truck ni Fernan? Nagtataka nga po ako. Cory, alam nating nag-away ang 2 yun. Parang ang napansin ko kanina, masama ang tingin ni Al kay Fernan. Oh, Diyos ko. Huwag naman sanang mangyari ang pinangangampahan ko na... Ano po yun, Ma'am Rosel? Na may mangyaring aksidente kina Al at Fernan. Naghahanap yata ng aksidenteng Al na ito. Paglabas ko nitong truck sa garahe, bumuntot agad sa akin ang kanyang truck. At mag-o-overtake yata sa akin. Fernan! Patay ka ngayon! Al! Huwag kang baliw! Pagsisisihan mo ang pagtanong mo sa gaya kong hell driver! Huwag mong paulit-ulit na gitgitin ang aking truck! Mapapadaan tayo sa zigzag na highway na may matarik na bangin! Madidisgrasya tayo! Ikaw lang ang matidisgrasya! Babangkay ko ang gilid ng truck mo! Babangkay kita para malaglag ka sa bangin! Oh! Nawala lang ako ng control sa manibela! Mahulog ang truck ko sa bangin! Hindi! No! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hell Driver! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tuloy-tuloy na bumulosok sa matarik na bangin ang truck na minamaneho ni Fernan. Noon naramdaman ni Al na ang truck na kanyang minamaneho ay walang preno. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Malas mo, Fernan! Binangga mong gaya kong hell driver! Walang preno ang truck ko! Hayop ka, Mandan! Magyayari ang gusto natin pareho magyari yan. Matatapos ang problema mo sa mortal mong kaaway. At makakapagiganti na ako sa nagsamantala at nakabuntis sa aking anak. Malamang nalaman ni Mandan kung sino ang totoong nagsamantala at nakabuntis sa anak niya. Kaya niyari niya ang preno ko. Hindi ang truck ni Fernan, kundi ang truck ko! Hindi ko mapigil! Ang bilis ng pagbulusok sa pababa nito sa sasakyan ko. Sa sobrang bilis, mahirapan ako iliko ito sa zigzag! Mahuhulog itong truck sa bangin! Fernan! Fernan! Si Bangdan, nasa itaas ng bangin. Tanungin mo itong lubid! Tapa! Nasa loob lang ang Bangdan! Ganyan nga, Fernan! Kumapit ka sa lubid! Habang hinihila kita palapit dito sa pampang! Oo! Salamat to! Yan! Sige, kumapit ka! Yan! 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 Kala
Ayan na! Salamat ka, Fernan. Sa dagat bumagsak ang truck mo nang mahulog sa bangin. At nakaahon ka sa tubig nang lumubog ka sa sakyan. Hayaan mo matulungan kitang umahon dito sa pangpang. Oo. Maraming salamat to. Sumunod kayo sa amin ni Al. Talaga sinadya kong sumunod sa inyo. Dahil narinig ni Cory ng utusan ako ni Al, naluwagan ko ang preno ng truck mo para madisgrasya ka. Kaya napilitan ang anak ko na magtapat sa akin na hindi ikaw, kung hindi si Al ang nagsamantala sa kanya. Na hindi ka agad niya ipinalam sa akin dahil sa takot sa banta ni Al, napapatayin kaming mag-ama. Hindi ko po talaga magagawang magsamantala sa babae. Nang malaman ko ang totoo, gaya ni Cory, ayoko rin mapahabak ng isang taong walang kasalanan. Kaya sa halip ng truck mo, truck ni Al ang nilawagan ko ang preno para makaganti ako sa kanya sa ginawa niyang pagsasamantala sa anak ko. Asan ho si Al? Patay na siya. Bago kita tinulungan, nakita kong kasama si Al na bumagsak at sumabog ang kanyang truck sa ilalim ng matarik na bangin. Ang kasamaan din ni Al ang naging bitya ng kanyang kamatayan. Pero bahagi ako ng aksidenteng sinapit niya. Kaya susuko ako sa mga otoridad. Bangdan, Handa akong pagdusahan ng parusa sa nagawa kong kamalian. Ang mahalaga, nabigyan ko ng hustisya ang masaklap na sinapit ng aking anak. At nabura ko sa mundo ang isang masamang taong kagaya ni Al, na isang hell driver. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang sa susunod, muli namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong dula, hango sa tunay na pangyayari, dito sa Ano ang Katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.